Isang puting bahay sa gitna ng malamig na bagyo. Matagal nang abandonado. Pero gabi-gabi may naririnig na iyak mula sa loob. Hindi lang basta iyak kundi pangalan. Isang pangalan na hindi dapat alam ng kahit sino. At nang may maglakas loob na buksan ang bahay, natagpuan nila ang altar. Mga larawan ang nawawala. At isang pulang panyong basang-basa sa dugo. Na hindi natutuyo kahit kailan. Ano ang sikreto ng puting bahay? At sino ang mga kaluluwang ayaw pa ring lumisan? Ang lamig ng hangin sa Baguio ay kakaiba nung gabing iyon. Parang may nakatagong lihim sa hangin, mabigat, malamig at mabaho. Si Andrea ay isang dalagang taga-Maynila na umakyat sa Baguio para magpahinga. Sunod-sunod ang trahedya sa buhay niya. Iniwan siya ng nobyo. Tinanggal siya sa trabaho. At higit sa lahat, pinabayaan siya ng sistemang dapat sana inagtatanggol sa mga kagaya niya. Isang puting bahay sa gilid ng bundok ang inupahan niya. Luma ito pero matibay. Tahimik ang paligid. Walang kapitbahay sa malapit. May babala ang caretaker bago siya umalis. Huwag kang lalabas kapag sumapit ang 12:00. Hindi na siya nagtanong. Pagod na siya sa lahat ng katanungan sa buhay. Sa unang gabi pa lang, may kakaiba ng naramdaman si Andrea. Bigla na lang tumigil ang orasan. Tahimik ang buong bahay, pero may naririnig siyang hikbi sa likod ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala siyang nakita. Pero may amoy na hindi niya maipaliwanag. Parang nasusunog na buhok. Parang dugo sa tela. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Naglakad siya sa paligid. Napansin niya ang mga mata ng mga lokal. Tila takot. Tila may alam sila na hindi niya alam. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa palengke. "Diyan ka ba sa puting bahay nakatira?" tanong nito. Tumango siya. Nanlaki ang mata ng matanda. "Umalis ka na habang may oras pa." Hindi siya naniwala. Gabi na naman. Tahimik muli ang paligid. Ngunit may naramdaman siyang malamig na kamay sa kanyang batok. Napalingon siya. Wala namang tao. Pero nang bumalik ang tingin niya sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Babaeng duguan ang mukha. Mapuputi ang mata. Nakangiti. Nakaladkad ang isang paa na parang pilay. Napaatras si Andrea. Bumangga siya sa mesa. Bumagsak ang ilaw. Nagdilim ang buong bahay. May bumulong sa tenga niya. "Hindi ka ligtas dito. Katulad mo siya." Sumiklab ang alaala sa isip ni Andrea. Ang dating kasintahan niyang abogado. Ang pangakong tutulungan siya sa kaso ng ama niyang pinatay ng mga mayayamang politiko. Ang pagtalikod nito sa kanya kapalit ng pera at posisyon. Nangilid ang luha ni Andrea. Ang lahat ng sakit ay bumalik. At ngayon, tila ang bahay na ito ang sumasalamin sa kanyang pagkawasak. Muling lumitaw ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak na niya ang litrato ng dating nobyo ni Andrea. Sunog ang mukha nito. Duguan. "Pinagkanulo rin niya ako, bulong ng multo. Pero ako ang naging hustisya." Naglaho ang multo. At iniwan si Andrea sa gitna ng dilim. Sa paligid niya, naglalakad ang anino ng mga niloko. Mga tinredor. Mga nasawi. Isang ritual ang nakaukit sa sahig ng sala. Sariwa pa ang dugo. At sa gitna nito ang pangalan ni Andrea. Naglalakad na siya ngayon parang wala sa sarili. Ang mga paa niya ay hindi niya makontrol. Parang may humihila sa kanya pabalik sa sala. Ang mga bulong ay lumalakas. "Makakaganti ka rin. Sumali ka sa amin." Wala nang hustisya sa korte. Dahan-dahan siyang pumikit. At sa pagdilat niya, hindi na siya si Andrea. Isa na rin siyang anino. Isa sa mga multo ng puting bahay, at sa unang pagkakataon, tahimik na ang isipan niya. Wala nang galit. Wala nang takot. Tanging pagnanasa na lamang sa katarungan sa paraang hindi maabot ng batas. Sumapit ang 12:00. Muling bumukas ang pinto ng lumang bahay. Isang bagong mukha ang pumasok. Isang lalaking magarang manamit, halatang may kaya. Pamilyar ang mukha nito kay Andrea. Si Attorney Cruz. Ang abogadong tumalikod sa kaso ng kanyang ama. Ang lalaking tinawag niyang tikasintahan.
Naglakad ito sa loob ng bahay, walang kaalam-alam sa panganib. Hanggang sa bumigat ang hangin. Sumara ang pinto ng kusa. At napansin niyang wala na siyang signal sa telepono. May tao ba rito? Tanong ng lalaki. Walang sumagot. Ngunit sa anino ng salamin, may 3 figura sa likod niya. Ang multo ng babae. Ang batang lalaki na duguan ang tiyan. At si Andrea. Ngumiti si Andrea. Isang ngiting puno ng pananabik at paghihiganti. Tila walang tunog, ngunit malinaw ang kanyang bibig. Dumating na ang hustisya. Ang ilaw ay kumurap. Ang hangin ay naging mainit. At sa isang kisap mata, tumigil ang orasan sa 12:00 ng hating gabi. Nagsimulang mangisay si Achoy Cruz. Para siyang sinasakal ng mga hindi nakikitang kamay. Umuungol siya, nagmamakaawa. Ngunit walang awa sa mga mata ni na Andrea. Lumuhod siya sa gitna ng ritual na inukit sa sahig. Ang dugo mula sa mga dating biktima ay tila sumisipsip sa kanyang balat. Pumapasok sa laman niya. Sumasakal sa kaluluwa niya. Sumigaw siya. Isang sigaw na hindi na narinig ng mundo. Dahil sa loob ng puting bahay. Walang nakakalabas. At walang nakakalimot. Bawat kasalanan ay may kabayaran. At sa lugar na ito, ang kabayaran ay buhay. At kaluluwa. Isa na namang multo ang nadagdag sa bahay. Isa sa mga mukhang nakasilip sa bintana tuwing hating gabi. Isa sa mga kaluluwang hindi matahimik. At si Andrea, nakaupo sa silyang kahoy, nakangiti. Bantay ng bawat bagong biktima. Bantay ng bawat niloko, tinalikuran, pinabayaan. Ang puting bahay sa Baguio. Hindi ito ordinaryong tahanan. Ito ay pugad ng mga multong naghahanap ng katarungan. At ng mga kaluluwang walang ligtas sa hatol ng gabi. Tuwing sasapit ang 12:00, nagigising ang mga alaala. Naglalakad muli sa pasilyo ang mga anino. Ang mga boses ng mga namatay ay bumubulong sa mga pader. At ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa mismong kaluluwa ng sinumang naroroon. 1 taon ang lumipas. Nabenta muli ang puting bahay. Sa murang halaga, inupa ito ng isang magkasintahan mula sa Maynila. Masayahin, puno ng pangarap, walang alam sa kasaysayan ng bahay. Ang ganda ng tanawin dito, parang wala kang ibang maririnig kundi kalikasan, sabi ng lalaki habang inabot ang kamay ng nobya. Ngunit sa likod ng salamin, may mga matang nakamasid. Tahimik. Nag-aabang. Sa unang gabi, narinig ng dalaga ang mga yapak sa itaas. Narinig mo yun? Tanong niya sa kasintahan. Umiling ito. Baka pusa lang o hangin. Ngunit wala namang hagdanan ang bahay. At ang sahig sa itaas ay matagal nang sira. Nang pumatak ang hating gabi, bumukas ang ilaw sa silid sa itaas. Walang sinuman ang pumihit ng switch. At mula sa kisame, tumulo ang malamig na likido. Dugo. Napasigaw ang babae. Ngunit sa bawat sigaw niya, tila mas lumalakas ang mga yabag. Mas lumalalim ang mga bulong. Sumunod ka sa amin. Makikita mo ang totoo. Iwan mo siya habang may panahon. Pinilit nilang lumabas ng bahay. Pero hindi na bumubukas ang pinto. Ang mga bintana ay tila naging pader. Ang paligid ay umiikot, parang bangungot na hindi maipaliwanag. Sa sulok ng sala, may lumitaw na sulat na isinulat sa dugo. Ang pagtataksil ay paulit-ulit. At ang hatol ay walang hanggan. Bumalik si Andrea. Ngunit hindi na siya mag-isa. Kasama niya ang 12 ng kaluluwa, mga biktima ng sistemang wala ng saysay. At bawat isa sa kanila ay may kwento. May sugat. At may paniningil. Sa bawat bagong hakbang ng mga walang muwang na pumapasok. Isang panibagong kabanata ng takot ang nagsisimula. At sa puting bahay sa Baguio. Walang kasalanan ang nakaliligtas. Walang lihim ang nananatiling nakatago. At walang multo ang tuluyang nawawala. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang bahay na tila walang nangyari. Tahimik. Malinis. Parang walang sinuman ang nanirahan doon kagabi. Ngunit sa loob, sa ilalim ng lumang sahig ng sala, may 2 bagong ukit. Pangalan ng magkasintahan. At sa tabi nito, ang salitang, tinanggap na. Ang mga lokal ay muling dumaan sa harap ng bahay. Walang nagtangkang tumingin sa bintana.
Walang bumati sa sinumang bagong darating. Lahat sila ay tahimik. Natatakot. Dahil alam nilang hindi ito simpleng bahay. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, may batang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada. Basang-basa at nanginginig. Tinawag siya ng isang matandang babae mula sa silong ng karinderya. "Hijo, saan ka pupunta sa ganitong ulan?" Itinuro ng bata ang puting bahay sa dulo ng kalsada. Sabi ng nanay ko, nandun daw ang tatay ko. Napamaang ang matanda. "Anong pangalan ng tatay mo?" Ang sabi niya. "Attorney Cruz daw." Tumindig ang balahibo ng matanda. Mabilis na isinara ang bintana. Isinara ang pinto. At nagdasal ng paulit-ulit. Habang ang bata ay patuloy na naglakad. Dumaan sa harap ng bahay. At kusa itong bumukas para sa kanya. Sa loob, naghihintay si Andrea. Nakangiti. Kasama ang multong si Attorney Cruz. Tahimik itong nakaupo, nakatanaw sa bata. At sa kanyang tabi, isang upuang bakante ang tila inilaan para sa bagong salinlahi ng mga nagdurusa. Dahil ang puting bahay sa Baguio ay hindi lamang kanlungan ng mga multo. Ito rin ay tagapag-ingat ng mga kasalanan ng lahi. Kasalanang paulit-ulit. Paniningil na walang katapusan. At kabayaran na hindi na kayang pigilan ang dasal ng hustisya o ng panahon. Ang bata ay tahimik na pumasok sa loob ng bahay. Walang takot sa mga mata. Parang inaasahan na niya ang pagdating. Sa loob, biglang humina ang ulan. Ang orasan sa dingding ay muling tumigil sa 12:00. At ang kandilang nakasindi sa altar ay biglang lumiyab ng mas mataas. Kulay asul ang apoy. Tila sinasagot ang tawag ng dugo. Lumapit si Andrea sa bata. Inabot nito ang kanyang kamay. Mainit ang palad ng multo. Isang kabaligtaran ng lamig ng mga nilalang na tulad niya. "Ikaw ang susunod," bulong ni Andrea. "Ikaw ang magtatapos sa sinimulan ko." Sa sahig, biglang lumitaw ang mga anino ng mga dating biktima. Puno ng galit, sakit at paghihiganti. Ngunit nang lumapit ang bata, tumigil sila. Tila nakaramdam ng kakaiba. Ang bata ay may hawak na pulang panyo. Pamilyar ito kay Andrea. Panyo ng kanyang ina. Ang dating tagapangalaga ng isang sinaunang albularyo. Ng isang lahing pinatay, siniraan at kinalimutan. Ang bata ay hindi ordinaryo. Dala niya ang dugo ng parehong biktima at mambabawi. At sa paglakad niya papunta sa gitna ng sala, ang lumang simbolo ng ritual ay muling nagningning. Ngunit sa halip na dugo, liwanag ang lumabas mula sa guhit ng sahig. Napaatras si Andrea. Pati ang iba pang multo ay nag-alinlangan. "Anong ginagawa mo?" "Magsisimula na muli," sagot ng bata. Pero hindi para sa paghihiganti. Sa isang iglap, lumindol ang bahay. Nabiyak ang kisame. Nabuksan ang lumang lihim sa ilalim ng sahig. Isang hukay ng mga butong itinago. Mga pangalan ng pinatahimik. At mga piraso ng kasaysayang sinadyang burahin. Ang bata ay pumikit at binigkas ang salitang. "Makinig." Sa paligid, bumigat ang hangin. Hindi dahil sa put, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang mga multo ay isa-isang lumuhod. Iyak ng mga nawalan. Ngunit ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Si Andrea ay lumapit sa bata. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang luha. "Matatapos na ba ito?" tanong niya. Tumingin ang bata. "Kung kaya mong patawarin ang hindi mo makalimutan." Natahimik ang bahay. Walang hangin. Walang galaw. Parang huminto ang mundo. At mula sa labas, isang sinag ng araw ang sumilip sa madilim na ulap. Dumaan sa sirang bintana. Tumama sa gitna ng sala. Sa lugar kung saan dati ay ritual ng paghihiganti. Ngayon, isang altar ng pagbitaw. Ngunit ang tanong, lahat ba ay handang bitawan ang galit? Kung ang sugat ay nakaukit na sa kaluluwa? Tahimik si Andrea. Tila niya yanig ang kanyang pagkatao. Ang galit na bumuhay sa kanya sa loob ng maraming taon. Ay ngayon unti-unting natutunaw sa liwanag ng katotohanan. Ngunit kasabay ng pagbitaw, ay ang takot na baka mawala rin ang kanyang dahilan. Ang kanyang anyo.
ang kanyang layunin. Tumingin siya sa paligid. Sa mga multong kasama niya. Lahat ay nakatingin sa kanya. Humihiling, umaasa. Kung ako ang unang magpapatawad. Sino ang magpapanatili ng alaala? Tanong ni Andrea. Paano kung makalimot ang mundo? Lumapit ang bata. Inilagay ang pulang panyo sa kanyang palad. Hindi mo kailangang lumimot para magpatawad. Kailangan mo lang tanggapin na ang hustisya. Hindi laging nangangahulugan ng paghihiganti. Sa sandaling iyon, tila may umangat sa katawan ni Andrea. Ang bigat sa kanyang balikat ay nawala. Ang malamig na apoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng init. Isa-isa, ang mga multo ay nagsimulang maglaho. Parang alikabok na dinala ng hangin. Hindi sa paglimot, kundi sa wakas ng pagdurusa. Si Andrea ay nanatili. Tinitigan ang batang lalaki. Anong pangalan mo? Tanong niya. Ngumiti ang bata. Liwanag. At sa unang pagkakataon, ang puting bahay ay naging tunay na puti. Hindi dahil sa pintura, kundi dahil sa liwanag na bumalot sa bawat sulok nito. Ngunit sa katahimikan, isang mahinang tinig ang narinig mula sa ilalim ng sahig. Puno ng puno ng taksil na galit. Hindi pa tapos. Napalingon si Andrea. Ang hukay ay muling gumalaw. Mula sa ilalim nito, isang kamay ang dahan-dahang umahon. Itim ang mga kuko. Sunog ang balat. At sa mga mata nito, walang kalungkutan, kundi purong kasamaan. Ang kasalanan ng ilan, bulong ng tinig, ay hindi nawawala, lalo na kung ang mundo ay patuloy na pumipikit. Ang liwanag ay umatras. Ang bata ay napatingin sa kanya. Matay puno ng takot. Sa harap nila, isang bagong nilalang ang unti-unting nabubuo. Hindi multo. Hindi tao. Kundi halimaw na isinilang sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Ng hustisya at pagkakaila. At ang tanong ngayon, sapat ba ang liwanag para labanan ang kadilimang ito? Sa ilang araw na lumipas, naging usap-usapan muli ang puting bahay sa buong Baguio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa multo o kababalaghan, kundi dahil sa kakaibang liwanag na nakikita tuwing hating gabi. Isang liwanag na tila humihinga, tila nagbabantay. May mga lokal na naglalakad sa tapat ng bahay. At sa halip na takot, nakakaramdam sila ng katahimikan. Parang may presensyang nagsasabing, ligtas ka rito. Hindi ka na nag-iisa. Si liwanag ay nanatili sa bahay. Tahimik. Mapagmasid. Tuwing gabi, inuukit niya ang mga kwento ng mga nawawala sa isang lumang pader sa silid sa itaas. Bawat pangalan ay sinasamahan ng dasal. Bawat kwento ay nilalagyan ng pag-asa. Dumarating ang ilang estranghero. Iba ay nawawala sa sarili. Iba ay may dalang sugat na hindi kita sa balat. At lahat ay natutulog sa loob ng bahay. At gumigising na parang nabawasan ang bigat sa puso. Walang bayad. Walang kondisyon. Tanging pakikinig. At paniniwalang mailiwanag kahit sa pinakaitim na alaala. Ngunit isang gabi habang umuulan, may kumatok sa pinto. Isang babaeng nakaitim. Maputla. Basa ng ulan. At may hawak na lumang litrato. Binuksan ni liwanag ang pinto. Tinitigan ang babae. At bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang bulong ng hangin mula sa loob ng bahay. Isa pa. Pumasok ang babae. At ang lamig ay muling bumalot sa paligid. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa isa na namang sugat na kailangang gamutin. Umupo sila sa lamesa. Tahimik. Ang puting kandila ay muling nagniningas. At si liwanag, handa na namang makinig. Dahil ang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Hindi sa multo. At hindi sa takot. Natapos ito sa pakikinig. Sa pag-alala. At sa paniniwala na ang bawat kaluluwa, maging buhay man o hindi, ay karapat-dapat pakinggan. Ang puting bahay sa Baguio. Ngayon ay hindi na tahanan ng mga nilimot. Ito na ang tahanan ng paghilom. At kung ikaw ay may dalang kwento, handa silang makinig. Tahimik ang gabi.
Ang ulan ay patuloy na tumutulo sa bubong ng bahay. Sa bawat patak, parang may tinig na humahaplos sa alaala. Sa silid na may altar, binuksan ng babae ang lumang litrato. Nasa loob nito ang larawan ng isang batang lalaki. Nakangiti, hawak ang isang maliit na laruan. Nawawala siya mula noong 1978. Bulong ng babae habang pinipigil ang luha. Wala kaming hustisya. Wala kaming sagot. At kahit ang dasal parang walang naririnig. Tinitigan siya ni Liwanag. Hinawakan ang litrato. At parang may init na dumaloy mula sa papel. Muling lumiwanag ang altar. Umuugong ang paligid. At sa loob ng bahay, naglakad ang isang anino. Hindi malamig, hindi mapanganib. Kundi pamilyar. Nanay ni. Mahinang tinig. Nagmula sa isang sulok ng kwarto. Ang babae ay napatayo. Namumugto ang mata. Anak! Ikaw ba yan? Sa unti-unting pagliwanag, lumitaw ang batang lalaki mula sa larawan. Ngunit hindi na siya bata. Hindi na rin tao. Isa na siyang alaala. Buo, malinaw at handang magpaalam. Hindi ako nawala, Nay. Bulong niya. Nandito lang ako. Sa pagitan ng mga dasal mo at sa bawat pag-asa mong hindi bumitaw. Napahagulgol ang babae. Yumuko si Liwanag. Hindi para magdasal, kundi para magbigay galang sa huling pagsasara ng isang suga. Niyakap ng ina ang anyo ng anak. Walang init. Ngunit may damdamin. Tutu. Malalim. At sapat para maghilom ang pusong wasak sa paghahanap. Ilang saglit pa. Nawala ang anino ng bata. Ngunit ang kwento niya ay nanatili. Isinulat ni Liwanag sa pader ng alaala. Bago lumisan ang babae, tumingin siya kay Liwanag at nagsabi, "Salamat. Hindi mo lang siya ibinalik sa akin. Ibinigay mo sa akin ang kapayapaan." Ngumiti si Liwanag. At habang isinara niya ang pinto, ang ulan ay tuluyang huminto. Ang buwan ay sumilip sa ulap. At sa katahimikan ng gabi, ang puting bahay sa Baguio ay muling huminga. Isang tahanan para sa mga nawala, para sa mga naghahanap, at para sa mga naniniwalang kahit sa gitna ng dilim, ay may boses na naririnig. May liwanag na naghihintay. Kinabukasan, isang matandang lalaki ang huminto sa harap ng puting bahay. Tahimik niyang tinitigan ang istruktura. Parang may iniisip. Parang may pinapakinggan. Bitbit niya ang isang kahon. Luma, kulay tsokolate. At may ukit na mga sinaunang baybayin sa takip. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi siya kumatok. Parang alam niyang inaasahan siya. Sa loob, nadatnan niya si Liwanag na nag-aayos ng altar. Nagkatinginan sila. Walang sinabi ang matanda. Inilapag lang ang kahon sa lamesa. Mula sa mga hindi nagsalita. Bulong ng matanda. Mula sa mga pinili ninyong limutin. Binuksan ni Liwanag ang kahon. Nasa loob nito ang mga bagay na hindi dapat nakita. Isang nasunog na aklat ng kasaysayan. Mga retokadong larawan. At mga kasulatan na may pirma ng mga makapangyarihan. Lahat ng ito ay ebidensyang piniling ibaon sa limot. Nag-iba ang ihip ng hangin. Pumasok sa bahay ang lamig ng mga lihim. Sa pader ng alaala, mga bagong pangalan ang biglang lumitaw. Hindi isinulat, kundi inukit mula sa dilim. Tumingin si Liwanag sa matanda. "Sino kayo?" Umiti ang matanda. "Isa ako sa mga gumamit ng kadiliman. Isa rin ako sa mga nawalan." Bumalik siya sa pinto. At bago siya lumisan, nag-iwan siya ng babala. Ang liwanag ay hindi sapat kung hindi ito itinutok sa tama. At nang mawala ang matanda sa liwanag ng umaga, nanatili ang kahon. At sa ilalim nito, isang bagong ukit ang lumitaw sa sahig. Ang kasaysayang hindi hinaharap ay babalik may kasama. Sa gabing iyon, ang puting bahay ay muling umindak sa lamig. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa katotohanang muling nagbubukas ng sugat. Liwanag ay muling naupo sa gitna ng sala. Pinikit ang mga mata. At sa kanyang puso, alam niyang mas malalim pa ang kailangang hukayin.
Mas marami pang hindi alam ng mundo. At sa bawat kwento, may kapalit, may presyo, at hindi lahat ng naghahanap ng liwanag ay handang harapin ang anyo ng katotohanan. Mula sa pader ng alaala, may mga titik na nagsimulang magdugo. Ang mga pangalan ay tila umiiyak, tila nananaghoy mula sa kailaliman ng kasaysayan. Ang mga kandila sa altar ay isa-isang namatay. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat. Parang may libo-libong tinig na nagsasabay-sabay. Humihingi ng hustisya. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga dinukot, pinatahimik at kinalimutan. Sa gitna ng kadiliman, nagpakita si Andrea. Hindi bilang multo, kundi bilang tagapagbantay. Lumapit siya kay liwanag. Ang kanyang anyo ay mas matatag. Mas mahigpit ang titig. Handa ka na ba? Tanong niya. Dahil ang susunod na kwento ay kwento ng mga buhay pa. Ang mga halimaw ay hindi na lamang sa dilim, kundi sa loob ng mga opisina, sa likod ng mga mesa, at sa ilalim ng batas. Tumango si liwanag. Tangan pa rin ang pulang panyo. Ngunit ngayon may bagong marka ito. Isang mata na nakadilat. Isang paalala na hindi na siya basta tagapakinig. Siya na rin ay saksi. Bumalik ang liwanag sa altar. Ngunit hindi na ito puti. May halong pula. Parang dugo na may pag-asa. Sa sahig, may pintuang bato ang biglang sumulpot. May mga baybayin na kumikinang sa paligid nito. Ito ang daan patungo sa mas malalim na katotohanan. Isang lugar kung saan ang multo ng nakaraan ay buhay sa bawat katahimikan ng kasalukuyan. Si Andrea ay lumingon sa kanya. Ang tanong, hindi kung makikinig ka, kundi kung makakaya mong sabihin ang totoo. Kapag ang lahat ay pinipilit kang manahimik. At sa pagbukas ng pintuang bato, bumungad ang bagong anino. Hindi nakagapos. Hindi umiiyak. Kundi nakangiti. Isang abogado na sinumpa ang magsasabi ng totoo. Ngunit piniling lumaban sa kadiliman. Ang kanyang boses ay mahinahon. Walang hustisya sa sistemang walang konsensya. Ngunit may pag-asa. Kung may mga tulad ninyo, na handang magsindi ng apoy, kahit lamunin pa ng dilim, at sa pagsara ng pinto sa likod nila, nagsimula ang panibagong yugto. Hindi na lamang ng multo, kundi ng paglaban, ng pagmulat, ng pagtindig sa harap ng mga aninong may pangalan. Sa bawat hakbang sa ilalim ng lupa, lalong lumalalim ang bigat ng paligid. Hindi na ito basta malamig. Parang bawat sulok ay may matang nakamasid. Bawat hangin ay may bulong ng paninira. Ang mga baybayin sa dingding ay kumikislap. Parang pulso ng isang lumang lihim na gustong mabunyag. Sa gitna ng lagusan, nakita nila ang isang silid na bilog. May mga upuang gawa sa batong pula. At sa gitna nito, isang luma at sirang silya ng interogasyon. Sa ibabaw ng lamesa, may lumang tape recorder. Umiikot kahit walang laman. At mula rito, nagsimula ang isang tinig. Kailan naging tama ang pananahimik? Kapag ang dugo ng inosente ay ginamit na tinta ng kasaysayan? Tumingin si liwanag kay Andrea. Hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Ngunit alam niya, ang mga naririnig nila ay kwento ng mga boses na hindi narinig. Biglang lumamig ang silid. May aninong lumitaw mula sa pader. Hawak nito ang kwaderno ng mga testigo. Nakapiring. Nakasulat sa noo ang salitang kipinatahimik. Ito ay hindi multo. Ito ay alaala ng sistemang ginawang sandata ang takot. Umangat ang tape recorder. Muling nagsalita ang tinig. Isang abogado. Isang ina. Isang estudyanteng aktivista. Lahat sila ay naglaho. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil may mga taong piniling huwag tumingin. Tumayo si Andrea sa gitna ng silid. Binuksan ang kanyang palad. Ang pulang panyo ay muling nagliyab. Ngunit sa apoy nito, lumitaw ang mukha ng tatlong nawawala. Nakatingin kay liwanag. Tandaan mo, bulong ni Andrea. Kapag ang liwanag ay natutong magsalita, hindi na lang ito ilaw. Ito ay sandata. At sa sandaling iyon,
Ang silid ay umuga. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit. Ngunit hindi para umatake. Sila ay lumuluhod. Sila ay nagsusumamo. Dahil sa wakas, may nakikinig. May sumusulat. May nagbubunyag. At habang unti-unting nawawala ang mga anino, isang bagong pinto ang bumukas sa kabilang dulo ng silid. Mas maliwanag. Mas malawak. At sa ibabaw ng pinto, nakasulat sa lumang baybayin. Ang katotohanan ay hindi natatapos sa libingan. Ito'y nagsisimula sa alaala. At sa paghakbang nila palapit sa liwanag, isa lamang ang malinaw kay liwanag, na ang bawat multo ay may dahilan. At ang bawat dahilan ay karapat-dapat malaman. Sa pagpasok nila sa bagong silid, sinalubong sila ng halimuyak ng insenso. Hindi matapang kundi malumanay. Parang dasal na matagal nang binigkas. Ngunit ngayon lang narinig. Ang mga dingding ay may ukit ng kasaysayan. Mga protesta. Mga martyr. Mga sugatang puso na hindi kailanman nabilang sa mga pahina ng libro. Sa gitna ng silid, may nakatindig na estatwa. Hindi santo, hindi bayani. Kundi isang ordinaryong tao. Nakasulat sa paanan nito. Hindi siya kilala. Pero siya ang dahilan. Lumapit si liwanag. Inabot niya ang pulang panyo. At dahan-dahang ipinatong sa palad ng estatwa. Nagliwanag ang paligid. At sa isang iglap, nagsalita ang mga dingding. Mga tinig ng mga nawalan. Mga sigaw ng mga lumaban. At mga hikbi ng mga naiwan. Mahal mo ba ang katotohanan? Sambit ng isang boses. Kung gayon, handa ka bang ipaglaban ito? Kahit ikaw na lang ang natitirang may alam? Humigpit ang hawak ni liwanag sa kwaderno ng alaala. Dahil alam niya, hindi na lang ito kwento. Ito na ang laban. Sa likod ng estatwa, isang hagdanan ang bumukas pababa. Mas madilim. Mas tahimik. At sa ilalim nito, naroon ang pinakaitinatagong lihim ng puting bahay. Hindi ito lihim ng multo. Hindi ito lihim ng magic o kulam. Ito ay lihim ng mga taong may kapangyarihan. Na ginamit ang takot para pagtakpan ang kasalanan. Tumingin si Andrea kay liwanag. Kung pababa ka, wala nang balikan. Ang makikita mo ay hindi lamang magpapabago ng pananaw mo. Maaaring sirain ka nito. Tahimik si liwanag. Huminga siya ng malalim. At sa unang hakbang pababa, alam niyang bitbit na niya hindi lang ang liwanag. Bitbit na rin niya ang panata. Panatang hindi na magbubulag-bulagan. Panatang hindi na mananahimik. At panatang kahit anong itim ang tumambad. Hinding-hindi niya kakalimutan na bawat multo, bawat anino, ay minsang naging tao rin. Sa bawat hakbang niya pababa, pakiramdam ni liwanag ay tila unti-unting nawawala ang bigat ng katawan niya. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari sa kanyang isipan. Mas bumibigat. Mas umiikot. Mas lumalalim ang bawat tanong. Ang ilaw mula sa itaas ay unti-unting naglaho. At tanging asul na liwanag mula sa mga ukit sa dingding ang nagsilbing gabay. Mula sa sahig, naririnig niya ang mabababang bulong. Hindi sigaw, hindi panaghoy. Kundi mga pag-uusap. Parang transcript ng mga lihim na pagpupulong. Parang mga utos na binigkas sa dilim. Mga desisyong pumawi sa daan-daang buhay. At binura sa opisyal na kasaysayan. Sa dulo ng hagdan, isang pintong bakal ang bumungad. Kalawangin, mabigat at may nakaukit sa gitna. Dito nagtatago ang mga hindi kayang patawarin. Hinawakan ito ni liwanag. Mainit. Parang humihinga. Parang may tumututol na buksan ito. Ngunit wala na siyang atrasan. Buksan man niya ito o hindi. Nagsimula na ang apoy sa kanyang loob. At hindi ito titigil hanggat hindi niya nakita ang buong katotohanan. Sa pagbukas ng pinto, isang malamig na usok ang bumalot sa paligid. At mula sa kadiliman, lumitaw ang silweta ng isang pulutong. Mga lalaking nakasuot ng uniforme. May hawak na baton. May daladalang dokumento. At nasa kanilang harapan, isang mesa na puno ng pulang folder.
Lumapit si Liwanag. Binuksan ang isa. At sa loob nito, nakita niya ang kanyang sariling pangalan. Kasama ng kanyang ina, ng kanyang lolo, ng kanyang mga pinsang matagal nang nawala. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang ugat. Ang kanyang pamilya ay hindi basta nasangkot. Sila ay sinadya. Pinili. Ginamit bilang halimbawa. Sa likod niya, naroon si Andrea. Tahimik. At sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi lang ikaw ang nawalan. Bulong niya. Lahat tayo ay binura. Pero ngayon, bawat pahina ay muling isusulat. At sa mesa, lumitaw ang isang bagong folder. Walang pangalan. Walang petsa. Walang tanda ng sino ang nagtatago nito. Ngunit sa loob, naroon ang huling babala. Ang sino mang maglabas ng katotohanan ito ay haharap sa mga multong nilikha ng mismong bayan. Nanginginig si Liwanag, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit, at sa determinasyong hindi na muling magpapatahimik. Dahil sa wakas, naiintindihan na niya na ang multo ng puting bahay sa Baguio ay hindi kwento ng kababalaghan lamang. Ito ay kwento ng sistemang ginawang multo ang mga taong totoo. At oras na para sila'y muling mabigyan ng boses. Tumindig si Liwanag sa harap ng mesa. Hawak ang folder. Pakiramdam niya ay mabigat iyon hindi dahil sa laman, kundi sa katotohanang pilit na ikinubli sa tagal ng panahon. Isa-isang bumukas ang mga pulang folder sa paligid niya. Parang mga bulaklak ng kasalanan na sabay-sabay na namukadkad. Mga larawan ng pinahirapan. Mga pirma ng mga opisyal. Mga transcript ng mga interogasyon. At sa bawat pahina, isa lang ang malinaw. Walang hustisya. Walang konsensya. Tanging kapangyarihang walang habas. Nanginig ang lupa. Ang mga ukit sa dingding ay nagliyab ng kulay dugo. Mula sa kisam, bumaba ang mga aninong walang mukha. Sila ang mga kasabwat. Sila ang mga tumalikod. Sila ang mga nanahimik. Tumingin si Liwanag kay Andrea. Kailangan na nilang marinig. Sabi niya, hindi lang sa ilalim ng lupa, kundi sa ibabaw. Sa bawat kanto. Sa bawat tahanan. Humakbang siya palapit sa gitna ng silid, kung saan naroon ang lumang mikropono. Isang relik ng panahong ang salita ay kapangyarihan. Hawak ang folder. Tumayo siya at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, kundi pahayag. Isang pangungusap na tila umalinggaw-ngao sa mga butas ng pader. Sa mga selyadong pinto. Sa mga sulok ng lipunang takot sa sarili nitong refleksyon. Ito ang mga pangalan. Ito ang mga kwento. Ito ang mga hindi niyo gustong marinig. Dahil alam ninyong totoo. Sa bawat katagang binibigkas niya, nagliliwanag ang paligid. Ang mga multo ay hindi na galit. Hindi na sila gumagambala. Nakikinig sila. Dahil sa wakas, may naglakas loob na ilahad ang kanilang kwento. Dahan-dahang bumukas ang kisam sa itaas. At mula roon, bumuhos ang araw. Ang unang liwanag na muling sumilay sa silid ng mga lihim. Tumalikod si Liwanag. At sa kanyang likuran, isang hagdanang paakyat ang unti-unting lumitaw. Hindi na ito gawa sa bato o bakal. Ito ay gawa sa salita. Sa katotohanan. At sa bawat hakbang niya pataas. Kasama niya ang mga boses ng nakaraan. Hindi bilang multo, kundi bilang mga alaala na muling nagkaroon ng pangalan. Habang umaakyat si Liwanag sa hagdangyari sa salita, ramdam niya ang bawat hakbang. Parang bumabalik ang bigat ng mga taong hindi na kailanman nakauwi. Sa bawat baitang, may tinig na bumubulong ng pangalan. Mga pangalan ng mga estudyanteng dinukot. Mga manggagawang isinara ang bibig. Mga mamamayang pinatahimik gamit ang dahas. Sa tuktok ng hagdan, bumungad ang pintuan ng lumang bahay. Hindi na ito kasing puti ng dati. Ang pintura nito ay bitak-bitak na. Ang mga bintana ay bukas na. Tila handang tanggapin ang hangin ng pagbabagong matagal ng kinulong. Pagbukas ni Liwanag ng pinto, sinalubong siya ng liwanag ng araw.
kasama ng malamig na ihip ng bagyo, ay ang presensya ng mga hindi na kailanman nabigyan ng libing. Sa labas ng bahay, nakatayo ang mga residente ng baryo. Tahimik silang nakatingin. Parang ramdam nilang may nabago. Kahit hindi nila lubos maunawaan. Lumapit ang isang matandang babae. Bitbit niya ang lumang larawan ng isang batang lalaki. May pangalan sa likod, Ismael, 1985. Tumingin siya kay Liwanag. Ikaw ba ang nagbukas? Mahina niyang tanong. Tumango si Liwanag. Hindi lang ako. Lahat tayo. Kailangan na nating harapin ang hindi natin pinansin. Inabot ng matanda ang larawan. Pakilagay mo sa altar. Para kahit ngayon, magkaroon man lang siya ng pangalan sa mundong ito. Tahimik na kinuha ni Liwanag ang larawan. Pumasok siyang muli sa bahay. Inayos ang altar. At sa gitna ng mga kandila, ipinatong ang larawan ni Ismael. Kasabay nito, nagsindi ang apoy ng kusa. At mula sa itaas ng bahay, bumaba ang malambot na musika. Hindi kantang panaghoy, kundi parang himig ng pagbabalik. Hindi na multo ang naroroon. Hindi na rin takot. Ang puting bahay sa Baguio ay hindi na tahanan ng kababalaghan, kundi ng alaala. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan nito ay hindi na nakakakilabot. Ito ay payapa. Ito ay buo. Dahil ang kwento ay sa wakas. Nasabi na. Sa labas ng bahay, nagsimulang magtipon ang mga tao. Hindi dahil sa usisa, kundi sa pagnanais na makibahagi. Isa-isang lumapit ang matatanda. Ang mga guro. Ang mga nawalan ng kapamilya. Bitbit ang kanya-kanyang kwento. Hindi dokumentado. Hindi na itala. Ngunit totoo. May dalang lumang rosaryo ang isa. May litrato ang isa pang babae. Itim at puti. May petsang halos nabura ng panahon. Ang isang batang lalaki ay nagtanong. Totoo po ba ang multo sa bahay na to? Tumingin si Liwanag sa kanya. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya natakot. Ang multo ay hindi laging halimaw. Sagot niya. Minsan sila ay alaala. At ang tunay na kababalaghan ay ang paglimot natin sa kanila. Tahimik ang bata. Pero sa mata niya, may pagkaunawa. Kahit kakaunti. Kahit mababaw pa. Sapat na iyon. Sa gabing iyon, ang puting bahay ay hindi na nagkulong ng dilim. Sa halip, naging tahanan ito ng mga kandila, ng mga kwento, at ng mga pangalan. Si Andrea ay tahimik na umupo sa may hagdan. Tila pinagmasdan ang bahay sa bago nitong anyo. Akala ko ito ang dulo. Bulong niya. Pero simula pala ito. Tumango si Liwanag. Simula ng pag-alala. Simula ng paglaban. At simula ng pagkukwento. Sa mga hindi kailanman binigyan ng boses. Sa loob ng bahay, nanatili ang altar. At sa gitna nito, ang pulang panyo. Hindi nasunog. Hindi nasugatan. Kundi malinis. At nakapatong sa ibabaw ng isang librong walang pamagat. Wala pa. Ngunit isusulat. Isinusulat na. Dahil sa wakas, may naglakas loob magsimula. Sa mga sumunod na araw, ang puting bahay ay naging box sa publiko. Hindi bilang museo. Hindi bilang atraksyon. Kundi bilang saksi. May mga estudyanteng pumupunta para magtanong. May mga guro na nagdadala ng klase para makinig. May mga nawalan, na sa wakas ay nagkakaroon ng sagot. Ang bawat pader ng bahay ay isinulat muli. Hindi ng pintura, kundi ng kwento. Mga kwentong matagal nang kinain ng takot. Ngunit ngayon ay unti-unting inilalantad sa liwanag. Sa ikapitong gabi, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaki, nakasuot ng itim, at may bitbit na lumang aklat na balot ng alikabo. Tahimik siyang pumasok sa loob. Tumingin sa altar. At lumapit kay Liwanag. Ako ang anak ng isa sa mga pumirma ng katahimikan. Sabi niya.
Mahina ngunit matatag ang tinig. Gusto kong humingi ng tawad. At gusto kong magbigay ng pahina. Inabot niya ang aklat. Binuksan ni Liwanag ang unang pahina. Walang laman. Maliban sa isang linya. Ito ang mga salitang hindi nasabi ng aking ama. Tumayo si Liwanag. Tiningnan ang altar. Ang mga tao sa paligid. Ang mga mata ng mga bata na ngayon ay nakikinig. Sa puso niya, alam niyang malayo pa ang lalakbayin. Hindi pa ito ganap na hustisya. Hindi pa ito sapat. Ngunit ito ay simula. At sa mundong binuo ng takot, ang sinumang handang magsalita ng totoo ay isa ng pagbabago. Kaya't sa gabing iyon, habang unti-unting pumipikit ang mga ilaw sa bahay, habang ang mga tao ay umuuwi dala ang kwento, habang ang hangin ng bagyo ay muling dumadaloy sa mga siwang ng pader, ang isang multo, hindi ng put, kundi ng pag-asa, ay tahimik na lumisan. Hindi dahil sa nawala siya, kundi dahil narinig na siya. At sa kanyang paglisan, naiwan ang isang pakiramdam. Hindi takot, hindi pangamba, kundi katahimikan na may kahulugan. Ang uri ng katahimikan na dumarating matapos ang mahabang iyakan. Ang uri ng katahimikan na tila bumubulong. Narito kami. Hindi na kami mawawala muli. Mula sa bintana ng puting bahay, sumilip ang liwanag ng buwan. Pinagmasdan nito ang mga kandila sa altar. Ang mga larawan. Ang pulang panyo na ngayon ay simbolo ng tapang. Sa isang sulok, nakaupo si Liwanag. Bitbit pa rin ang kwaderno ng alaala. Ngunit sa unang pagkakataon, wala na siyang isinusulat. Dahil alam niyang, mula rito, ang kwento ay ipapasa na. Sa mga batang gaya ni Ismael. Sa mga estudyanteng nagtanong. Sa mga taong hindi takot makinig. At habang unti-unting sinasara ni Liwanag ang pinto ng lumang bahay, isang huling tinig ang dumaan sa kanyang pandinig. Salamat! Isang salitang hindi niya alam kung kanino galing. Ngunit hindi na mahalaga. Ang mahalaga, may nakarinig, may nakaalala, at may nagpatuloy. Sa labas ng puting bahay, umihip ang malamig na hangin ng bagyo. Nagtaas ng ulo si Liwanag. Tumingin sa langit na binudbura ng bituin. Tahimik niyang hinaplos ang takip ng kwaderno. At marahang isinuksok ito sa kanyang bag. Hindi na niya kailangan pang isulat ang lahat. Dahil ang kwento ay nasa mga mata ng mga taong nakakita. Nasa mga bibig ng mga batang nagsimulang magtanong. Nasa mga kamay ng susunod na henerasyon na hindi natatakot maghawak ng liwanag. Lumakad siya palayo. Dahan-dahan. Tila ayaw takpan ng anino ang bahay na ngayoy muling humihinga. Bawat hakbang niya sa lupa, parang pagbitaw sa sakit. Bawat paghinga, parang pag-akyat sa liwanag. Mula sa likod, narinig niya ang marahang pagtunog ng kampanilya sa loob ng bahay. Walang humawak dito. Walang nagtulak. Ngunit malinaw ang mensahe. Ito ay simula. At sa puso ni Liwanag, hindi na siya nag-iisa. Sa bawat kwento, bawat pangalan, bawat alaala, nakatayo ang isang bayan, na handa nang hindi na muling manahimik. Habang patuloy ang kanyang paglalakad, tumingin si Liwanag sa likuran sa huling pagkakataon. Ang puting bahay, na minsang naging pugad ng takot, ngayon ay tila isang bantayog. Hindi ng paghati, kundi ng katotohanang nanatiling buhay. Sa paligid nito, ang mga puno ay tila yumuko. Parang paggalang sa mga kaluluwang minsang nanatili roon. Ang hangin ay hindi na malamig sa balat, kundi marahang dumadampi. Tila yakap ng mga nawala, na ngayon nakahanap ng kapayapaan. Huminto si Liwanag sa gilid ng daan. Tiningnan ang kanyang mga kamay. Bitbit pa rin ang bigat ng mga alaala. Ngunit sa wakas, may halong pag-asa. Mula sa malayo, naririnig niya ang mga bata. Naglalaro. Nagtatawanan. Sa kanilang huni, may kasamang tanong. At sa bawat tanong,
Nakatanim ang binhi ng pag-alala. Isinara niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. At sa puso niya, isang pangako. Hindi na muling maglalaho ang mga kwento. Hindi na muli silang magiging multo. Naglakad siya palayo. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para dalhin ito sa mga klase, sa mga aklat, sa mga mata ng mga hindi pa isinisilang. Sa dulo ng daan, habang unti-unting nilalamon ng dapit-hapon ang tanawin, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang likuran. Mainit, payapa, buo, at sa katahimikang iyon, nagsara ang pinto ng puting bahay. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang pahinang handa ng buksan ng mga bagong tagapagkwento. Ito ang katapusan ng isang kwento. At simula ng mas marami pang katotohanang isisiwala. Hindi na ito multo. Ito ay alaala. At ang alaala ay buhay.